umiiyak ka man ngayon, hindi sa lahat ng pagkakataon ay palaging luluha ka. Dahil may tamang panahon para sa lahat ng bagay dito sa mundo. At sa pagsapit ng araw na yon, huwag kang matakot na sundin ang nilalaman ng puso mo. Maging matapang ka sa tadhanang para sa iyo na magbibigay kulay sa mundo mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Magkasama lang kami ni Dave sa mga sandaling to. Naglalakad kami patungo sa bukid kung saan andun ang tatay at nanay niya, pati si Kuya William. Ewan ko ba, pero gustong gusto ko nang makita si Kuya William. Kaya eto, nung makarating kami sa sapa, nagmamasid-masid lang kami sa paligid. Baka kasi makakita kami ng palaka. Kaya lang, wala talaga eh. Dave, namimiss ko na talaga yung lagi nating kinakain dati. Yung baon mong palaka. Mga Maki. Kaya lang, wala na masyadong palaka dito. Hindi na katulad dati na madami talaga. Pero Dave, di pa pala ina-accept ni Kuya William mo yung friend request ko. Naku, di pa napapansin ni Kuya William. Kasi hindi naman siya madalas sumawak sa telepono niya. Tapos kagabi, nagkwentuhan lang kami, halos buong magdamag. Anong pinag-uusapan nyo, Dave? Madami. Mga bagay tungkol sa mga karanasan ko nung bata pa ako. Ganun ba? Ako ba? Nagtanong ba siya tungkol sa akin, Dave? Oo. Kaya lang, tinanong lang niya ako kung paano lang tayo nagkakilala at kung gaano nakatagal. Yun lang, Maki. Ganun ba, Dave? Wika ako. Habang ito, napapaisip ako. Kasi ewan ko ba, hindi siguro ako kapansin-pansin. Kaya ganun. Ano bang dapat kong gawin para mapansin ako ni Kuya William? Maki, ayun na sila. Tara, bilisan mo. Wika ni Dave. Kaya naman, nagmadali na kami pagpunta dun sa tatay at nanay niya. Pati na kay Kuya William. At pagdating namin, sakto naman na naglaga pala sila ng kamoting kahoy na may gata. Grabe. Isa to sa paborito ko. Ang sarap eh. At aba, diretso kain talaga kami ni Dave pagkarating namin. Isa talaga to sa paborito ko na pagkain. Si Kuya William naman, kausap ang tatay nila habang kumakain din ng kamote. Tila ba, di ako napapansin ni Kuya William. Para kasing dinadaanan niya lang ako ng tingin. Nakakapanibago. Pero kahapon iba siya. Laging nakangiti kapag natingin sa akin. Ngayon, halos di na niya ako pinapansin. Maki, tingnan mo. Napakadami pala ng nahuli ni tatay.
mula sa isang timba na pinakita ni Dave. Hala, napakadami nga ng palaka. Nasabik na tuloy ako na makatikim ng adobo at pritong palaka. Kaya eto, diretso lang ulit kami sa pagkain ng kamote. Nakatingin nga lang ako kay Kuya William. Kaya lang, di siya natingin sa akin. Bakit kaya? Dave, pangit ba ako? Mari, ewan ko. Di ko masabi kasi araw-araw kong nakikita yung mukha mo. Ganun ba, Dave? Pero sa palagay mo, may mali ba sa mukha ko? At eto, tinitigan ni Dave ang mukha ko habang nakakain siya ng kamote. Tapos, tumawa siya bigla. Bakit ka natawa, Dave? May nakakatawa ba sa mukha ko? Kasi naman, Maki, kamukha mo pala yung tatay mo. Siyempre, Dave. Tatay ko yun. Ako ba, Maki? Gwapo ba ako? Dave, yung totoo ba? Mukha kang palaka. Maki, ikaw din. Mukha ka din palaka. Kaya ito, natawa na lang kami pareho ng best friend ko. At habang tumatawa, napatingin ako kay Kuya William na di ko napansin na pinagmamasdan pala ako. Pagtingin ko sa kanya, ngumiti siya sa akin. Kaya lang, medyo nailang ako. Kaya inalis ko yung tingin ko sa kanya. Ewan ko ba kung bakit ako nailang. Basta parang nahiya ako bigla. Tapos eto. Lumapit siya dito at naupo sa tabi ko. Pagkaupo niya sa tabi ko, di siya nagsasalita. Tapos, kumakain lang din siya ng kamote. Nahihiya tuloy ako kaya eto, tahimik lang ako. At si Dave naman, tinawag ng tatay niya. Kaya eto, kami lang ang naiwan ni Kuya William. Kaya, mas lalo ako nahihiya. Kamusta ka na, Maki? Di ka na bumalik kahapon? Oo, Kuya William. Ano kasi, umuwi na ako. Ganun ba, Maki? Ang bango mo Amoy baby ka na naman. Parang ang sarap mo tuloy kagatin. Kuya William, wag po. Biro lang, Maki. Pero ang bango mo. Amoy baby ka talaga. Dapat lagi kang mabango, ha? Wika ni Kuya William. Na eto, habang nakaupo siya sa tabi ko, umakbay siya bigla sa balikat ko. Tapos, yung kamay niya, pinipisil-pisil yung balikat ko. Nakikiliti tuloy ako. At bukod sa kiliting, nararamdaman ko, ewan ko ba, basta masaya ako sa mga sandaling to. Masayang masaya.